Nagsisimula ang kwento sa isang mercenaryong si Malmont Carl, pagtataka niyang tanong sa mga naruroon kung anong lugar ito. Sa tanong ni Malmont Carl ay wala naman idea ang karpenterong matanda na si Lyle, na kahit raw siya ay walang matindaan kung paano siya napadpad dito. Kahit na ang matabang si Greet ay wala rin idea kung paano nangyari ito. Pati si Jenna na namumuhay ng payapa sa gubat wala rin kaalam-alam kung nasaan na sila. Ang huli ay si Eilert Han, isang farmer, ay wala rin kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Halos 11 pala silang naruroon ay walang idea kung paano sila napadpad sa liblib na lugar na iyon. Dahil wala silang kaalam-alam ay kung ano-ano nang pumapasok sa kanilang isipan, nagbigay ng mungkahi ang lalaki na baka raw sila ay teleport ng isang mage upang gawing eksperimento. Ikinainis naman iyon nang marinig ni Malmont Carl ang walang kwentang niyang idea, kaya't mariin niyang sinigawan ang lalaki na wag na magsalita ng kwentong pambata. Samantalang ang matandang si Lyle ay nagsalita sa mga naruroon na dahil daw sila ay iisang bayan lamang ang pinanggalingan, dapat raw ay bumuo sila ng pagpupulong upang makakuha ng impormasyon. Ngunit bago pa nila iyon matuloy ay natigilan silang lahat nang biglang lumitaw ang isang black fairy. Habang papalapit siya ay tinatawag niya silang mga hangal dahil sa mga idea nilang kalokohan. Sinasabi pa ng fairy na maghanda na raw sila sa pakikipaglaban dahil daw ang master ay nagsimula na magbukas ng time at space, senyales daw kasi iyon na magsisimula na ang laro. Sa pinagsasabi naman ng fairy ay halos lahat sila ay napatahimik, at ganun na lang ang gulat nila sa biglaang paglitaw nito. Kaya't nauutal na tanong ng isang lalaki kung anong klaseng nilalang siya, hindi naman tumanggi na magpakilala ang fairy at tumugon siya na siya raw si Isel ay isang fairy na tagapamahala ng lugar na ito. Bukod pa dito, ay nagbabala siya sa lahat na manatili sa ayos kung ayaw nilang masaktan. Sa babala ng fairy ay wala naman naging pake roon si Malcolm Carl bagkus seryoso niya lang tinanong si Isel kung siya ba ang nagdala sa kanila sa lugar na ito. Sa katanungan naman ni Malcolm Carl ay mayabang naman na sumagot si Isel na wala na siyang pakialam roon kung siya ba o hindi. Sa naging tugon ni Isel ay hindi naniniwala si Malcolm Carl na wala siyang alam kaya't galit niyang sinabi na ang lakas loob naman niyang magsinungaling matapos silang dukutin. Kasabay niyon ay hinugot niya ang kanyang espada habang nagbabanta na ang espada na lang daw niya ang tutuklas ng katotohanan. Sa naging aksyon ni Malcolm Carl ay napabuntong hininga na lang si Isel dahil sa pabigla-bigla nitong kilos kasabay nito ay binigyan niya ng huling babala ang mercenaryo na pag-isipan ang kanyang gagawin kung ayaw niyang mamatay. Ngunit hindi natinag si Malcolm Carl sa banta sa halip. Nangutya pa ito at sinabing may lakas loob siyang magbanta kahit na siya ay isa lamang insekto. Matapos niya iyon sabihin ipinakita niya ang nakakatakot niyang presensya. Nang makita ni Isel ang ignorante niyang kilos ay may panunuyang niyang ngiti habang nagtatanong kung bakit pilit niyang hinahanap ang kamatayan. Mas lalo namuo ang galit ni Malcolm Carl nang makita niyang minamaliit lang siya ng insekto kaya't buong tapang niyang idineklara na tuturuan niya ng leksyon sa tamang asal ang isang insekto. Ngunit bago pa siya makakilos ay nagulat at natakot si Malcolm Carl, nang mapagtanto niyang sumisirit na ang kanyang dugo mula sa leeg. Sa huli ay wala siyang nagawa habang humihiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Matapos iyon, ipinaliwanag ni Isel sa mga naruroon na malinaw nilang nakita na hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng babala sa lalaki. Kung sumunod lamang daw ito sa kanyang paalala, hindi sana ito humantong sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang lahat ng nakasaksi sa sinapit ng mersenaryo ay hindi agad maunawaan ang bilis ng pangyayari, isang pangyayaring nag-iwan sa kanila ng matinding pagkabigla. Idinagdag pa ni Isel ang kanyang pagbabanta sa mga naroroon, sinuman daw ang manggahas na saktan siya ay sasapitan din ng sinapit ng mersenaryo. Kasabay nito, ipinakita niya ang kanyang killing intent habang mariing sinasabing ginagawa lamang niya ang lahat bilang depensa sa sarili.
Hindi nagtagal, ang mga taong kanina'y hindi makapagsalita ay napasigaw ng malakas ng tuluyan nilang mapagtanto ang nangyari. Sunod-sunod nilang tinanong si Isel kung ano ang ginawa nito sa mersenaryo at kung ano ba ang kailangan niya mula sa kanila. Sarkastikong sumagot si Isel na simple lamang ang kanyang gusto, makinig sila sa kanyang mga utos, ibigay ang lahat sa laban, at manalo. Makalipas ang ilang sandali, isang notify screen ang biglang lumitaw at agad nakakuha ng pansin ni Isel. Natuwa siya nang makita niyang nagsimula na ang master sa pagpili ng mga grupo. Ang mga napiling bayani ay pawang puro isang star lamang. Nang matapos ang master sa pagpili, buong tuwang inanunsyo ni Isel sa mga napiling grupo na maghanda na sila para sa nalalapit na laban. Kasunod nito, agad niyang binuksan ang malaking gate na tinatawag na Space and Time Rift. Habang unti-unting bumubukas ang gate, matinding kaba ang naramdaman ng mga napiling grupo. Nag-aalinlangan sila kung papasok ba sila sa gate o hindi. Nang mapansin ni Isel ang kanilang pag-aatubili, binalaan niya ang mga ito na kung hindi sila papasok, sasapitan din nila ang sinapit ng mersenaryo. Sa kabila nito, naglaho ang mapagkunwaring ngiti ni Isel at napalitan ng inis nang sabihan siya ng binata na maghintay muna. Ngunit agad ding napawi ang kanyang inis nang ipahayag ng binata na sigurado siyang ang tunay na layunin ng fairy ay tapusin ang tower. Diretsahan din niyang hinarap ang realidad ng kanilang sitwasyon, isang star pa lamang sila at wala man lang kahit simpleng sandata. Dahil dito, iminungkahi niya kay Isel na hilingin muna sa master ang pagsama ng mga sandata. Kung wala raw silang kagamitan, para na rin silang ipinapadala sa isang misyong tiyak ang kamatayan. Samantala, si Jenna ay lubos na naguguluhan sa kanyang naririnig tungkol sa tower at puno ng tanong ang kanyang isipan kung ano ba talaga ang pinag-uusapan nila. Habang ang binatang si Han ay patuloy na hinihikayat si Isel na humiling sa master ng mga sandata, kapalit ng pagkakapaslang ng isang 2 star hero. Nang marinig ni Isel ang mungkahi ng binata, napatingin siya sa walang buhay na katawan ng hangal habang iniisip na may punto ang kanyang sinabi. Nang tuluyang mapagtanto ni Isel ang sitwasyon, sinunod niya ang binata. Binuksan niya ang control system upang ipaalam sa master na ang kanyang mga bayani ay walang sandata. Kasunod nito, nagbigay siya ng ideya upang hindi makatanggi ang master. Inirekomenda niya ang pagsama ng mga sandata para sa mas maayos at patas na laban. Hindi nagtagal, pumayag ang master na magsama ng mga sandata. Matapos ang kaganapang iyon, nakuha ng binata ang pansin ng mga naruroon. Lumapit ang unang grupo at tinanong ni Kyle kung siya ba si Han Israt. Pagkatapos nito, diretsahan niyang tinanong kung may alam ba ang binata tungkol sa lugar na kanilang kinaroroonan. Hindi umiwas si Han Israt sa tanong at sinabing kaunti lamang ang kanyang nalalaman, ngunit hindi iyon sapat, sapagkat pare-pareho lamang silang mga baguhan sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, si Jenna ay lalo pang nagtaka sa narinig niyang sagot mula sa binata, sapagkat para sa kanya, hindi ganoon kumilos ang isang baguhan. Gayunpaman, isang bagay lamang ang sigurado kay Han, kung patuloy silang mag-aaksaya ng oras, maaari silang mamatay. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga kasama na kumuha muna ng mga sandata sa silid. Ipinahiwatig din niya na hindi na sila dapat magtagal pa, sapagkat maaaring magsimula ang laban anumang sandali. Nagulat at nataranta ang mga kasama nang marinig nilang may magsisimula na raw. Hindi nila agad naunawaan ang ibig sabihin nito at nagtanong kung ano ang tinutukoy ng binata. Kalmadong ipinaliwanag ni Han na ang tinutukoy niya ay ang mismong labanan. Nang maunawaan nila ang kanyang pahiwatig, mabilis silang nagtungo sa mga sandata at kanya-kanyang pumili ng gagamitin sa pakikipaglaban. Matapos makuha ang kanilang mga sandata,
bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang matinding takot at kaba. Nang makalapit na ang grupo sa gate, agad na natigilan si Kyle nang mapansin niyang naglaho na ang katawan ni Malcolm Carl. Dahil dito, napatanong siya kung ang mahika ba ng pinto ang may kagagawan nito. Sa tanong ni Kyle, hindi man lang nagpakita ng interes si Isel. Sa halip, mariin niya silang pinatahimik at inutusan na magmadaling pumasok sa portal. Nang lamapat ang kamay ni Kyle sa portal, bigla silang nakaramdam ng matinding kaba habang dama nila ang malakas na agos ng mahika na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Nang makita ni Isel ang pagiging ignorante ng grupo, agad niya silang sinigawan na magmadali at pumasok na sa portal. Samantala lumipat ang tagpo kay Jenna kung saan iniisip niya ang pagiging kalmado perenihan sa pagsusuri sa shield sa ganitong sitwasyon. Maya-maya pa na itanong niya kay Han ang tungkol kung anong mangyayari sa kanila at sunod-sunod pang mga tanong ang binanggit niya kay Han. Hindi naman siya direktang sumagot sa mga tanong ni Jenna bagkus ay tinuruan niya lang ito ng gagawin kapag nakapasok na sila sa battlefield at tungkol naman sa kanyang mga katanungan ay siya na daw ang bahala tumuklas nito mag-isa. Sa ilang sandali ay agad napukaw ang kanilang atensyon nang may lumabas sa screen na ang unang grupo daw ay isa-isa raw namamatay. Nang makita iyon ni Jenna agad siyang humingi ng paliwanag kay Han sa nangyari, ngunit hindi siya pinansin ni Han at sinabihan lang siyang manahimik. Sa inaasahang pangyayari ay tuluyan na nga naubos ang unang grupo na pumasok sa portal, halos pumutok na sa galit si Isel nang makita ang nakasulat sa screen at mariin niyang pinagmumura ang mga hangal dahil sa pagkakawalang kwenta nila na hindi man lang matapos ang first floor. At dahil natalo na ang unang grupo ay natitira na lamang na hero ang sunod na lalaban. Nang malaman iyon ni Han sinabihan niya si Jenna na sila na ang susunod. Pero bago sila makapasok ay nagreklamo ang matanda kay Isel na hindi raw siya makalakad ng maayos sa kadahilanan daw na sumusumpong ang kanyang arthritis kaya't nakiusap siya na pwede ba siyang magpaiwan na lang. Ngunit mariing pinabulaanan naman iyon ni Jenna dahil nakita niya ito na maayos na naglalakad. Nang makita ni Jenna na malapit nang makapasok sila Han sa portal, ay mabilis niyang hinayla sa kwelyo ang matanda habang sinasabi na umalis na sila at subukan nilang makaligtas ng magkakasama. Sa huli ay walang nagawa ang matanda matapos siyang kaladkarin ni Jenna sa portal. Nang makapasok sila sa loob ay napapatingin sila sa bawat gilid ng mga pader na para daw isa itong templo. Maya-maya pa ay lumitaw ang system screen at sinasabing ang kasalukuyan nilang hamon ay nasa first floor. Sa pagbukas ng dungeon ay agad itong pinangunahan ni Han papasok sa portal. Nang makapasok sila sa dungeon ang halos nang naroon bukod kay Han ay nagtataka sa kanilang kinatatayuan. Agad na nagtanong ang isang lalaki kung anong lugar daw ito, sumagot naman si Han kung ano sa tingin niya. Kasabay nito ay agad siyang naghanda sa pakikipaglaban nang makita niya sa harapan ang nagtutumpukan na goblin na halos lahat ay nasa level 3. Pinaalala ni Han sa kanyang mga kasama na kung di sila lalaban ng buong tapang ay mabilis lang sila mapapaslang, kaya't mariin niyang sinabi sa kanila na mag-focus sa laban. Ngunit napamura si Han nang makita niyang tinapon ng tatlo ang kanilang sandata at sabay na mabilis na tumakbo upang makatakas. Tinawag ni Jenna ang matanda at tinanong na akala daw ba niya na may arthritis ang matanda. Inilahad naman ng matanda habang tumatakbo na mas maayos na raw ngayon ang kanyang pakiramdam. Habang nagaganap ang mga iyon ay lumabas sa screen na ang apat daw na kasama ni Han ay nakakaramdam ng takot kaya't lahat ng kanilang mga stats ay mababawasan sa 30%. Ngunit ang naging hangal nilang aksyon ay naputol nang bigla silang tumama sa hindi nakikitang pader. Nawala ang pag-asa ng tatlo nang malaman nilang hindi sila pwede tumakas habang sila ay nasa battlefield. Nilingon ni Han ang tatlo at minumura sa pagkakawalang kwenta nilang nilalang na para daw silang basura. Sa kabilang banda ay tinawag ni Jenna si Han, at nagtanong kung makakatakas daw ba sila dito pag natalo nila lahat ng goblin.
Sa naging tanong ni Jenna ay hindi naman tumugon roon si Han bagkus na itanong niya lang kung marunong daw ba siya gumamit ng pana. Tinugunan naman ni Jenna na oo dahil ang tatay niya ay isang hunter. Nang marinig iyon ni Han, tinuruan niya si Jenna ng gagawin nila, siya daw makikipaglaban sa harap at ang kanyang gagawin lang ay pamana malayo mula sa goblin. Nabanggit pa ni Jenna kung ano naman daw gagawin ng tatlo nilang kasama. Wala naman naging pakeroon si Han dahil mag-aaksaya lang siya ng oras sa mga basura. Hindi naglaon ay umungol ang isang goblin hudyat ng kanilang pagkilos. Hindi nagtagal, ay nagsimulang sabay-sabay na sumalakay ang mga nilalang na may matutulis na sandata at mabangis na anyo ng mga goblin. Habang naghahanda si Han sa pakikipaglaban ay ikinikwento niya ang kanyang buhay bago siya napadpad sa kakaibang mundong ito. Ipinahayag niya na kailanman ay hindi pa siya nakaranas na gumamit ng sword o shield. Bukod pa dito ay isinawalat niya ang totoo niyang pangalan na si Han Sojin ay ang ating bida. At pinahayag pa niya, na sa tingin niya siya ay napadpad sa basurang game na ang pangalan ay Pick Me Up.